verse 1 to 21. Acts chapter 24, verse 1 to 21. At babasahin ko po sa ESV. Acts chapter 24, verse 1 to 21. And after 5 days, the high priest Ananias came down with some elders and a spokesman, one Tertullus. They laid before the governors their case against Paul, and when he had been summoned, Tertullus began to accuse him, saying, "Since through you we enjoy much peace, and since by your foresight, most excellent Felix, reforms are being made for this nation. In every way and everywhere, we accept this with all gratitude. But to detain you no further, I beg you in your kindness to hear us briefly. For we have found this man a plague, one who stirs up riot among all the Jews throughout the world, and is a ringleader of the sect of the Nazarene. He even tried to profane the temple, but we seized him. By examining him yourself, you will be able to find out from him about everything of which we accuse him." The Jews also joined in the church, affirming that all these things were so. And when the governor had nodded to him to speak, Paul replied, "Knowing that for many years you have been judge over this nation, I cheerfully make my defense. You can verify that it is not more than 12 days since I went up to worship in Jerusalem, and they did not find me disputing with anyone or stirring up a crowd, either in the temple or the synagogue or in the city. Neither can they prove to you what they now bring up against me. But this I confess to you, that according to the way which they call a sect, I worship God of our fathers, believing everything laid down by the law and written in the prophets, having a hope in God, which these men themselves accept, that there will be a resurrection of both the just and the unjust. So I will always take pains to have a clear conscience towards both God and man. Now, after several years, I came to bring alms to my nation and to present offerings. While I was doing this, they found me purified in the temple, without any crowd or tumult. But some of the Jews asked, Jews from Asia, they ought to be here before you and to make an accusation should they have anything against me. Or else let these men themselves say what wrongdoing they found when I stood before the council, other than this one thing that I cried out while standing among them. It is with respect to the resurrection of the dead that I am on trial before you this day. Ito po ang buhay na salita ng ating buhay na Diyos. Let us come to the Lord in prayer po. Aming Amang Diyos, minsan pa, sandaling ito, sa aming pag-aral ng iyong mga salita, aming panalangin ng iyong Banal Espiritu na kumilos dati sa buhay ni Pablo at sa mga tao na iyong kinilos, Panginoon, na tanggapin ang iyong mga salita, tanggapin ka bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, at ang tanging pag-asa nila ng buhay na walang hanggan. Panginoon, we beseech you, Panginoon, the same Word, the same Holy Spirit na siyang kumilos sa aming kalagitnaan sa hapong ito, strengthening the believers and awakening the hearts of the unbelievers, Panginoon, that they too might believe and enjoy yung fellowship with the living God. Father, we all pray lahat ng ito, Panginoon, to the glory of your glorious name, by the help of your Spirit, in Christ the Lord. Amen.
You may please be seated po. Paul's trial before Governor Felix. Paul's trial before Felix. So sa ating pong pag-aaral, sa mga nakaraang mga yugto o mga linggo, nakita natin yung accusation about kay Apostol Pablo. Kasi Pablo ay nagpunta sa templo, sa Jerusalem actually, dahil bago ito, siya ay nandun sa Europe, nandun sa modern day Turkey, na siya ay nangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. At siya ay usually, sa pagbabalik niya sa Jerusalem para mag-report doon sa church, actually sa Antioch, sa Syria, and nang pumunta sa Jerusalem, lagi siyang mayroong daladalang mga tulong, either financial, mula sa mga churches na kanyang na-establish, na ginamit siya ng Panginoon, at ito ay binibigay sa church doon sa Jerusalem. At nais niya pumunta sa Jerusalem, actually, para din mag-worship. Pati nakita natin yung sa mga pag-aaral natin sa mga nakaraan, siya ay, dahil sa kanyang mga ginagawa, so yung mga punong mga pare, yung mga Pariseo, mga skriba, even yung mga Saduceo, siya ay hinuli. At maraming mga paratang sa kanya, stirring up, sedition, nag-aaklas, and even profaning yung templo. Pero gaya sabi ni Claudius Lysias, nung mga nakaraang pag-aaral natin, na lahat ng to ay mga pawang mga akusasyon at cannot be proven. However, dahil yung mga tao, narinig pa si Pablo na muli siyang dalhin at litisin para ma-assassinate siya, so yung centurion o sa pamumuno ni Claudius Lysias ay pinadala niya si Pablo sa Caesarea sa kung saan naroon si Governor Felix para ma-secure yung mga safety at doon siya magkaroon ng continuation ng kanyang trial kung meron bang dadalhin na mga accusation ng mga Hudyo doon kay Felix against Pablo. So makita po natin dito, si Pablo standing before Felix, accused dun sa mga sedition, heresy, yet po, sa kabila na yung kanilang akusasyon laban sa kanya na siya ay nagtuturo ng heresy at pag-aaklas, actually ang totoong issue ay is about what they believe about Christ, about Jesus Christ. Yan po yung pinaka-issue. Hindi yung mga sedition, hindi yung pag-aaklas, hindi yung templo. But it's all about ano ba yung pananaw nila, paniniwala nila patungkol sa Panginoong Jesus. Yun yung actually issue sa kanila. Instead merely na defending yung kanyang sarili, si Pablo ay ipinahayag niya yung kanyang pananampalataya. Hindi lamang yung pagtitiwala niya sa Panginoon, pag-push yung buod ng faith. Ano ba yung theology ng kanyang pananampalataya? So ginamit niya na pagkakataon, opportunity, yung binigay sa kanya ng Panginoon na under trial siya, pero instead na ipahayag niya, independent niya yung kanyang sarili, ipinahayag niya yung pananampalataya, yung faith ng mga Kristiyano. Yung kanyang defense becomes a testimony. Yung courtroom ay naging teatro siya para si Pablo, gagamitin siya ng Diyos na ipakita ano ba yung totoong relihiyon at saka yung counterfeit religion. So makita natin dito, God being rich in His mercy and His sovereignty, ginamit niya yung pagkakataon na to, supposed to be si Pablo ay litisin para ipakita sa kanila dati at sa atin din naman ngayon ang pagkakaiba ng isang totoong pananampalataya, totoong relihiyon na hino-honor yung Diyos at ang kanyang salita at isang counterfeit na yes, meron form, may action, meron mga ginagawa, pero ito ay hindi ayon doon sa pamaraanan, katuruan na ibinigay ng Panginoon. Yung mga tao dati, they saw a criminal. But ang Diyos sa langit, they saw a faithful servant sa kabila ng trial, though unfairly judged, though unfairly accused, yet faithfully proclaiming yung mabuting balita sa kabila ng kanyang circumstansya. Nakita po natin si Pablo does not first depend yung kanyang reputasyon, but his relationship with God.
Jesus Christ as his Savior, and him as a servant of the living God. His concern is not merely yung acquittal niya before Felix, but the approval of God. Samahan po natin yung sa ating pag-aaral sa hapong ito, I pray na makita natin at least yung tatlong bahagi sa ating pasahe. Verse 1 to 9, makita natin dito yung natural heart. Yung natural heart opposes the truth through false religion. Natural heart opposes the truth through false religion o counterfeit na religion. And then pagdating dun sa verse hanggang verse 16, makita natin dito, the child of God answers with a clear conscience before God. The child of God answers with a clear conscience before God. And finally, verse 17 hanggang verse 21, makita natin dito, the hope of the resurrection is the great issue between the church and the world. Verse 17 to 21, the hope of the resurrection is the great issue before the church and the world. So tingnan po natin yung verses 1 to 9. The natural heart opposes the truth through false religion. Sabi po, after 5 days, so si Pablo, dumating siya sa Caesarea mula sa Jerusalem, and then after 5 days, ay yung high priest na si Ananias, like ko sinasabi, by this time, hindi si Ananias yung high priest. Officially, si Caiaphas. Pero si Ananias, siya ay Benan. Benan siya ni Caiaphas. Makita natin dito yung even politics. Hindi lamang sa gobyerno, but even sa church, doon sa buhay ng religious life ng Jewish religion during that time. Sabi doon, yung high priest na si Ananias came down with some elders and a spokesman. Yung spokesman nito, lawyer. Ang pangalan niya ay Tertullus. And they laid before the governor their case against Paul. So, sama-sama sila, yung mga punong saserdote, at even, meron silang mga elder at saka lawyer to bring their accusation or their case against kay Apostol Pablo. And naman na, pagdating sa verse 2, and when he had summoned si Felix, sinamon niya si Tertullus, yung mga lawyer, began to accuse him, saying, supposed to be, at ilalatag niya kanyang akusasyon against Pablo, but then sabi niya, since through you we enjoy much peace. Ang sinasabi ng lawyer na to, since through you, hindi kay Pablo, kay Felix na governor ng Jerusalem o ng Judea, sabi niya, since through you we enjoy much peace. And since by your foresight or by your providence, O most excellent Felix, sabi niya, reforms are being made for this nation. In every way and everywhere, we accept this with all gratitude. Merong kasabihan dati daw, pagka yung isang lawyer, abogado, nalaglag siya sa isang river at may mga crocodile, yung mga crocodile, they will not even attempt to draw near dun sa lawyer dahil sobrang respected sa lawyer. He speak the truth. Ganun ka-respected daw yung mga lawyer dati. Pero ngayon daw, pag yung lawyer nalaglag sa lake at punong-puno ng crocodile, they will not even attempt din na lumapit sa lawyer. Because they are so filthy daw, puro kasinungalingan, at ayaw nilang mabahiran yung kanilang mga yung kanilang mga ngipin ng dugo ng isang lawyer. Dito makita natin dito, by this time, si Governor Felix, siya yung pumalit kay Pilate. Pilate ay they hated him so much. At even itong si Felix na to, the Jews, namumuhi sila sa tao na to. And yun makita natin, ano yung sinasabi niya? Since through you we enjoy much peace. There is no peace during this time. Sakop sila under sa kanilang pangunguna ng Roman Empire. And ano sa sinasabi niya? Since through you we enjoy much peace, and by your foresight, sabi niya, reforms are being made. And with all gratitude, sabi niya, we accept this everywhere and anywhere.
Nakita natin yung puro kasinungalingan, hypocrisy na namumutawi sa bibig ng isang lawyer na ito. Flattery, right? Sabihin sa iyo na, bait-bait mo naman, di ba? Sabi nila, it's custom sa mga korte, especially sa Roma, dati na ganito. Para ma-appease mo yung judge. Kasi judge, si Felix yung governor, pero stand as a judge. Para ma-appease siya, para magkaroon ng favorable na outcome, yung accusation nila, puro kasinungalingan yung kanilang mga sinasabi. And no wonder, minsan, pag manunod ka, minsan ayaw ka manood ng mga news sa atin, it's all sometimes para mga sarsuela, para mga comedy, di ba? And it's sad, di ba? Nandito tayo sa abroad, praying and hoping na one day babalik tayo sa ating bayan, meron tayong kabuhayan, maayos, yung ating bayan, we're praying, di ba? Then, it's sad na yung walang pinagkaiba sa panahon na to, yung mga nangyari sa ating bayan. We pray, keep praying. But then we have to, huwag tayo maging part ng ganitong mga mockery, ng ganitong mga hypocrisy sa ating mga gobyerno. If we can expose yung mga katotohanan doon sa possible way, legal na mga way na pwede natin magawa, sabi nga sa election, exercise your right, di ba? Pag ikaw ay testify yung tama. Ano sabi niya sa verse 4, sabi ni Tertullius, para hindi ka namin abalahin pa, sabi niya, ito na yung aming mga akusasyon sa kanya, please hear us by your kindness. Sabi niya, we have found this man a plague. Etong tao na to ay COVID. Etong tao na to, bubonic plague. Ito lang niya sinabi na to na ito ay insekto, ito ay cockroach, peste. Hindi, siya ay plague. May pagkakaiba yung pagiging peste doon sa pagiging plague. Diba? Yung peste lang, minsan marami na may peste sa atin, di ba? Pero, wala yun. Yung peste pwedeng isang daga na namatay, manangasaw, peste. Diba? Pero pag sabihin na ikaw ay plague, ito ay bubonic o ito ay parang nationwide na catastrophic. Sabi niya, itong tao na to ay isang plague. Samantalang sabi ni Claudius Lysias sa kanyang liham, di ba? Wala akong makita reasonable na mapapatunayan na akusasyon sa kanya, deserving na maikulong siya, let alone na siya ay mapatay. Samahan natin yung kasinungalingan, yung pag-oppose ng mga tao na to in the face ng religion. Yung kanilang frontier ay religion, God, di ba? Yung kanilang front na sa kanilang fasad, ginagawa nila to para sa Diyos. Ginagawa nila to protect yung religion, di ba? Yung purity ng religious belief nila sa Israel. And yet, puro kasinungalingan yung mga nasa likod. Wala pinagkaiba sa sinasabi ko. Parang nicho, pinturado sa unahan, puro marble, maputi, pero yung loob, puro mga nabubulok na mga flesh, bones. Ayaw mo mag-focus, mag-event na magsawsaw dun sa mga nangyari sa ating bayan. So I will not mention na mga connection doon. I want to focus at least doon sa ating pasahe because I don't think that it will help us doon sa kung i-relate ko sa mga nangyari sa ating bayan. Sabi niya, ito daw tao na to na si Apostle Pablo stirs up riots among all the Jews throughout the world. Everywhere si Pablo pumunta, sabi doon, he turned the world upside down. It's not dahil gusto niyang guluhin yung mga tao, but gusto niyang gisingin yung mga tao. Because people thought na dahil sa kanilang religion, sila ay on their way sa langit. Again, yung mga tao, because they believe na meron silang religion, they are walking na peacefully, na akala nila yung walang dinadaanan ay papunta sa langit. While all the while, it's, yes, malawak yung daan, malawak yung pintuan, marami sila,
Pero sabi ng Panginoon, malawak yung daan papunta sa impyerno, masikip ang daan papunta sa langit. Kasi doon sa malawak na daan, there's nothing to compromise. Wala kailangan is-surrender, wala kailangan i-give up. Of your own way, you can go there. Thinking na it's leading to eternal bliss sa presensya ng Diyos. Only to find out at the end, it's a slippery slope, it's a dead end. Ito ay bangin. And exactly, yung si Pablo na ipinapangaral niya. Kaya yung mga tao, pag sila nagigising sila, kasi natutulog sila, they were slumber, doon sa kanilang pananampalataya, thinking they are heading to heaven, but then nung nakita nila, hindi pala yung sinasabi ng salita ng Panginoon, merong complete radical change sa kanilang mga buhay. Suddenly, from trusting yung mga ritual nila, yung mga kinaugalian nila, yung mga minana nilang katuruan, suddenly, they now begin to open the Bible, kagaya ng mga Berean, checking, eto nga ba yung sinasabi ng salita ng Panginoon? And if not, they will follow yung sinasabi ng salita ng Panginoon. And if both yung kanilang tradition, yung kanilang mga pinasang mga turuan ng kanilang mga magulang ay nagmamatch, praise the Lord. But they will always take yung authority ng Scripture. And so, dahil sa mga nangyari na to, yung mga tao, yung kanilang mga buhay completely changed. At ayaw yon ng mga religious leader. Bakit? Kasi nainggit sila, they envy si Pablo. They hate Christianity, they hate Christ. And those who followed Christ. Yung natural heart, it will naturally oppose yung katotohanan ng mabuting balita. Gamit-gamit sa panglabas yung religion. Sa panglabas, tinan mo, ginagawa niya yung nais ng Panginoon, ginagawa niya kung ano yung mabuti, but sa loob, it's full of hypocrisy, it's full of disobedience and rebellion doon sa plano ng Panginoon. Sometimes people think na ginagawa nila yung service sa Panginoon, na sila ay naglilingkod sa Panginoon. But then only to find out na yung kanilang ginagawa is exactly opposing yung nais ng Panginoon. And we have to check po, are we standing against God or we are aligned to sa nais ng Panginoon para sa ibang tao at para sa ating sarili? Because sometimes ourselves mismo, ayaw natin pumunta, ayaw natin mag-step forward, and we stand sa harapan ng mga taong gustong mag-forward. Minsan ganon tayo sa ating mga pamilya. Because dito ka na nagsisimula, dito ka pinanganak, gusto mo, ikaw dito ka lang din, at lahat ng mga pwedeng sumunod, umaharap ka sa unahan para yung mga gusto sumunod kay Kristo, hindi sila makasunod. Kaya po, sabi ng Panginoon, di ba, I came to bring sword, not peace. Hindi dahil sa gusto siyang magkagulo tayo, but sometimes, you cannot compromise Christ and just simply sticking doon sa kinagisnan natin. Kung kamumuhin ka ng sanglibutan, but you are at peace with God, so be it. It's not wise na kabati mo lahat, kaaway ka ng Diyos. Kaaway ka ng lahat, kabati mo ang Diyos, it's worth lahat ng mga yon. Sabi nila, so, kung ano naman may nag-joke sa kanya, mga paratang, he is even trying to defile yung templo. Sabi niya, and we seize him. And sabi doon, the Jews also join in the church, affirming all these things were so. Nakita nyo, hindi lamang yung mga punong leader ng mga Pariseo, mga skriba, at yung Sanhedrin. Sabi doon, even yung mga populace, yung mga tao, yes, totoo yung sinasabi nila. Kaya nga kanina sa scripture reading, noong ang Panginoon sasabi ni Pilate, si Pilate siya pinanta ni Felix, sabi ni Pilate, wala kang makita kasalanan nito. And yet, to pacify you, para makalma kayo, papahagupit ko siya. Kasi makes sense, inosente siya, papahagupit mo, for what? Gusto mo i-please yung mga tao. Kasi sabi ng mga tao, i-crucify. Wala ka siyang kasalanan. Pero dahil sa gusto nyo, kailangan kayo satisfied, binigay niya sa kanya.
What a corrupt judgment. What a corrupt person. Alam niya, walang kasalanan yung tao, pero napapako niya to satisfy yung mga tao. And sometimes, mga kapatid, sabi nga, ganun either yung mga tao sa paligid natin, trying to please us, to secure yung favor mula sa atin, o tayo naman. We speak yung mga kasinungalingan para ma-please yung mga tao sa paligid natin, to earn yung favorable na mula sa kanila. Pagka ganun po, wala tayong pinagkaiba doon sa mga tao na po. Makita natin yung mga Jewish leader behind all this church. Yung mga akusasyon. Trying to use yung religion para sa kanilang pangsarili mga interest. Yung carnal heart po, makita natin dito, lagi opposing yung natural o yung nais ng Panginoon, yung katotohanan. Sometimes yung katotohanan, it's painful. Diba? But then, kung paano yung cancer, kinakailangan mo masaktan, kinakailangan siyang yung flesh mo, kinakailangan putulin yung mga dapat putulin, tanggalin yung cancer cell. It's painful. But after that, there is a hope of healing. Diba? Recovery. But until hindi mo tinatanggal yung cancer, it will grow. And mga kapatid, ano ba yung mga cancer sa buhay natin that needs, na kinakailangan ikat? Huwag ba sabihin sa, Pastor, meron akong date na ibinigay. Pastor, meron akong date na nilagay sa kalendaryo ko. Sa araw na to, hinihintay ko lang dumating yung araw na yun. I pray to God na dumating yun. I pray to God na pag dumating yun, malakas pa tayo. At do not play. Na thinking na hawak mo yung buhay mo, hawak mo yung araw na yon. Sabi nga, dami mga tao na mga bata on their prime. Unexpectedly, humanly speaking, nabawian sila ng buhay. Meron ang natutulog lang, di na gumising, di ba? Nagpapahinga lang. Di ba? And yet, di na gumising. And yet, minsan tayo, we think, sa araw na ganito, pag dumating to, then I will surrender my life sa Panginoon. Sabi ni Pablo, sabi din ni Moses, sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Panginoon, today, if you hear His voice, harden not your heart. And even the Holy Spirit, as He ministers sa atin, He is softening ang ating mga puso so that we may comprehend yung mga sinasabi niya sa kanyang mga salita. So that we may be able to respond willingly, accepting, admitting na sa ating sarili, wala tayo. It is only God can change our heart. It is only God can change our corrupt heart. Amen. And change them to a heart willing to submit, to embrace, and to love back yung Diyos yung nagmamahal sa atin na nag-o-offer ng kanyang pag-ibig sa atin. He gave His life while we were yet sinners. While we were yet enemies, He died for us. Amen. Ano hindi mo iti-trade? Para sa mga alam mo na mali ito. But then, even yung mga tao dito, makita natin, they knew. Walang kasalanan si Pablo. They knew they were hypocrite. And yet, pinangatawanan nila yung pagiging hipokrito. Pinangatawanan nila na sa kabila ng mali sila, yung kanilang mga tenga, pinasakan nila ng unbelief. At yung mga puso ay lalong tumigas sa kanilang mga alam nila yung katotohanan, and yet patuloy na sinasilent nila yung kanilang mga konsyensya, kanilang mga budi na sumisigaw, mali, mali, mali. Alam niyo yung spring? Yung spring, pag pinrest down mo, babalik at babalik siya. Diba? Pag kinapakan mo, yes, namalaban siya, pero sinasabi mo sa kanya, tumigil ka. Sometimes, ganun ginagawa natin sa ating mga conscience. The Holy Spirit, binigyan tayo ng conscience na parang fire alarm. Pag merong wrong, ito ay nag-alarm. It convicts us.
But sa paulit-ulit na pagtapok natin, and even shutting it down, we are putting ourselves in a dangerous situation na mayroong sunog, may warning, supposed to be na tumutunog to warn us who are good. Pero dahil you shut it down, yung sunog, nasa pintuan mo na, hindi pa naririnig, unaware ka because of our ignorance. Because of our disobedience. Because of our rebellion. And I pray po, mga kapatid, do not be like these people. No, keep opposing yung nais ng Panginoon. If up to now po, mga kapatid, you are not sure nasaan kayo sa dalawa, I pray, sabi mo, ask the Lord, Lord, I don't know everything na mga sinasabi ni Pastor, may mga binabasa siya, hindi ko maintindihan. But one thing I know, I am not perfect. One thing I know, I have offended you many times. One thing I know, I cannot save myself. Lord, please save me. And I guarantee you, God is faithful. Ayos na niya mga salita. He will. Sabi niya, kumatok kayo, it will be open. Seek and you will find. Ask and it will be given. I pray, sabi nga, do not think na hawak mo ang bukas. Hawak ng Diyos ang bukas, hindi natin hawak. Kung ilalagay mo sa kamay mo yung bukas, it is a fragile situation. But rest it on God's hand, where we have assurance and the security ng ating buhay. Have you ever depended po sa tradition rather than sa salita ng Panginoon? Do we value yung appearance over yung truth? Sometimes, dahil madali tayo minsan na-deceive. Diba? Marami nang napuntan tayo, no? Minsan even sa church, sometimes we are easily to deceive, na nag-deceive. Hindi dahil na nag-deceive yung mga churches. Minsan, titignan natin yung isang church, sabi natin, ay, malit lang sila. Sanay kasi ako sa malaking church. Tapos, sila lang din. So, we will try na maganap ng mga malaking church. It's not wrong. Diba? Praise God, gusto natin lumaki. And we are rejoicing sa mga malaking church. So long as they honor Christ. Diba? And if you want to go to a bigger church, praise God, even we will endorse you na pumunta doon. But, what I'm saying is, do not be, huwag tayo masilaw na maraming kumukutita, maraming mga, kung ano ba man, ang mahalaga po, tinuturo ba yung salita ng Panginoon? Faithful ba sila sa salita ng Panginoon? 10 sila, 12 sila. If they preach the Word of God, kasi mangyari sa Pilipinas. Pag nasa Pilipinas kayo, sabihin nyo, saan ako makikita ng church? Diba? And mostly makikita nyo, mga maliit na mga home church, mga maliit na mga congregation. And kung pinipresin na katotohanan doon, by all means, bring your family doon. Bring nyo yung sarili nyo, bring nyo yung family nyo. Huwag kayong magrason na, Pastor, nakabakasyon po kasi ako. Wala akong makitang church. Right. I guarantee you, meron pong mga places na ang Diyos, He works sa mga church na gano'n man sila kaliit. Pero huwag niyo sabihin, nakabakasyon po kasi ako, bakasyon din yung church life ko. Marami pong mga gano'n. Pag nagbakasyon, never mo makita ang batid sa church. Dahil bakasyon. Pangalawang point, yung mga anak ng Diyos, the child of God, answers with a clear conscience before God. Sabi ni Apostle Pablo, pagdating sa verse 10, noong si Governor Felix, siya ay tumango sa kanya, gesture na is permitted to speak yung kanyang defense. Si Pablo po, yung kanyang depensa ay remarkably simple. Walang mga flattery. Yung kanyang answer is respectfully, honestly, factually, courageously. But then sabi niya, knowing that for many years you have been judged over this nation, I cheerfully make my defense. Hindi niya sinabi na, oh, most excellent. Oh, most. Wala po bang ganun.
Bagkus is, si Apostle Pablo, dininay lang niya na siya ay nag-i-incite ng rebellion, nag-i-incite ng steering nag-steer ng riots, o yung desecrating or profaning yung temple. Dininay niya lahat ng yun, even na wala silang mapatunayan na yun nga ang kanyang ginawa. Saan ang point po doon? Hindi siya nagtahimik lang na, ang Diyos ang aking saksi. Diba? Let the Lord speak. Sometimes ganun tayo minsan. Diba? Thinking na, tama naman ako. Alam ko, kasama ko ang Diyos. So, hindi na lang ako magsalita. Sometimes, we don't know when to speak and when to keep silent. Even mga amo natin, okay lang ba sa'yo na wag kang mag-off ngayon Sunday? Eh yung amo mo, tinetesting ka lang kung okay lang kasi next time na naman, yayain ka naman na Sunday. Eh sabi mo, okay lang naman, madam, no problem, it's okay. God will understand. God understand. But do you understand? Sometimes mga kapatid, kung gusto ng Diyos, na nandun ka sa church, kung gusto mo, mas gusto ng Diyos. Gusto niya, nandun ka. And sometimes, yung amo natin, hindi ko nila lahat. Kung gusto ng amo nyo, na nandun kayo 7 days a week, 31 days a month, 24 hours a day, nadalhin lang kayo sa, gusto na nandun kayo. Diba? Kaya nga. Pero, are you willing to speak? Si Pablo, niya sinabi na, the Lord is my judge, the Lord is my defense. Yes, indeed. God is His defense, but kinakailangan niya sabihin na hindi totoo yung mga to. Sometimes, di ba, puro lang tayo iyak, puro sa sulok, nagmumukmuk, Lord, ano ba nangyari sa akin? Para tayo isang talunan, when God gave us wisdom, nagbabible study tayo, nag-aaral, tinuturuan tayo in order for us to respectfully, honestly, na mga twiran sa kanila, magsalita sa kanila. Hindi bastusin sila, not rudely, politely. Speak forth yung katotohanan na, Madam, ako po ngayon, pwede po. If it's okay, Madam, can I keep na Sunday lagi off ko? At sabihin niya sa inyo, it's okay, I'm just testing you out. Diba? But, minsan, para tayong, yung dun sa character, dun sa John Bunyan na novel, John Bunyan, yung si Pliable. Pliable is parang kang plywood o parang kang papel kung saan, ayaw ko na yung tubig na kung saan kadalhin ng hangin. Isang ganoon tayo, ba? Pwede ako Lord kahit saan. Ba? Sa amo natin, pwede akong mag-ukma, pwede hindi. Ba? Right. Sometimes minsan sabi ko, what are the purpose of all these na mga Bible studies, theology? They are not meant, nandito lang. They are not meant to be kept lang. They have to be exercised. Sa trabaho, binigyan ka ng wisdom ng Panginoon to excel sa trabaho mo. Si Joseph nag-excel, si Daniel nag-excel, si Nehemiah nag-excel, si Moses nag-excel. Because God is glorified. Diba? Hindi yung sinasabi namin, hindi, God is glorified na humble lang ako, diba? Humility, at saka yung humbleness, at saka yung false humility, may pagkakaiba po. Si Moses na nawag sa Bible, meek siya, pero hindi siya pretending na siya ay parang nasa sulok ng lagi. Ang Panginoon is the meekest man. Siya ay very meek, is in control sa kanyang emosyon. Alam niya kung kailan magsasalita. Maraming beses tinatanong siya ni Herod, di ba? Hindi siya sumagot kahit isa. Bakit? Alam niya, gagawin lang siyang joke ni Herod. Nung si Pilate tinanong siya, what is the truth? Sabi niya, those who are of the truth listens to me. Nagsalita siya. Bakit? Si Pilate, hindi siya kagaya ni Herod. Si Herod, alam niya yung mga prophecy about him. Pero si Pilate, hindi niya alam. Alam niya nung si Mary, nagpakita sa kanya si Angel Gabriel, sabi niya, mabubuntis ka. Eh di papangalan mo sa bata. Ang sabi ni Mary, how can this be? Since I am a virgin. Nagtanong siya ng honest na tanong. Pero nung si Zechariah, tatay ni John the Baptist, sabi ng Diyos sa kanya, sabi ni Angel Gabriel, mabubuntis si Elizabeth. Sabi ni Zechariah, I passed already yung
menopause na yung asawa ko at ako ay papunta na ako doon sa huling hantungan ko. Diba? And then sabi ni sa kanya, ni Gabriel, because you did not believe yung salita ng Panginoon, you will not be able to speak and hindi pa niya na yung maging anak mo. Point ka mga kapatid, case-to-case basis, we should learn how to apply, practice yung mga natutunan natin sa Bible study. God given us wisdom to exercise saan man tayo naroon, sa pamilya, sa trabaho. Dahil para sa atin is, everywhere we are steward. Steward, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, hindi lang pagdating sa church, hindi lang pagdating Sunday, tsaka tayo steward. The rest of our lives, kung Kristyano tayo, we are steward. Steward ka ng pera mo, steward ka ng oras mo, steward ka ng lakas mo, steward ka ng mata mo, steward ka ng mga paa mo, saan ka dadalhin ng paa mo. We should be discerning. Si Pablo, he knew when to speak. He depended himself. Pinasinungalingan niya yung mga paratang sa kanya. And God's glory. Hindi dahil para malaman ng Diyos, but gusto para malaman ng mga tao, malaman ni Felix. Actually, alam na ni Felix na sinabi ni Claudius Lysius. Pero yung mga tao din, makita nila that God will convict them somehow na actually they are opposing God. That they are dun sa sinungalingan. Makita po natin dito, si Pablo, makita natin pagdating sa verse 14, itinatwa niya lahat, pero may inadmit siya. Napakalaga po makita natin yung verse 14. Si Pablo, gininay niya lahat ng akusasyon sa kanya na hindi totoo. Pero meron siyang inadmit, meron siyang ikinonfess. At ito yung sinasabi ko, he took the opportunity na binigay sa kanya ng Diyos. When God opens doors for him, pumasok siya. He took the opportunity to declare yung pananampalataya ng mga Kristiyano. Hindi siya nanatili na sabihin niya na, hindi totoo lahat ng mga yan. Amen. Hindi. He did not stop there. He presented Christ. He presented what he believed. He presented the gospel. Sabi niya, but I confess to you, according to the way. The way, ito yung faith. Ito yung paniniwala nila bilang mga followers of the way. Followers of the way si Jesus Christ, which they called a sect. Nutulig silang isang sekta. Sabi niya, ano yung paniwala niya? I worship God of our fathers. Yung God of our fathers is revealed sa Scripture. I worship Him. Sabi niya, it's not Caesar, it's not Nero, it's not kung sino man. I worship the God of the Bible. Yun ang sinasabi niya. Believing everything laid down by the law. Lahat ng mga nakalagay dito, I believe to be true. Sabi niya. Written in the prophets and having hope in God. My faith is grounded dito sa katotohanan na ito, sabi niya. Hindi lamang niya sinabi, I am innocent. I believe God. I believe the God of the Bible. Very clear. Hindi po I believe generically yung Diyos. Tanungin mo ibang religion, sasabihin ng the same, I believe God. Diba? Sabihin mo yung ibang religion na naman, yes, we believe God, but who is that God? The God of yung book nila, o yung God na sinasabi dito. Kapatid, pagkakaiba, yung Diyos na tinuturo nila, yung Diyos na tinuturo ng Biblia. At kung sinasabi nila sila yung tama, kiniklaim natin na tayo ang tama, at least isa sa atin mali. At isa lang yung tama. Diba? We are encouraged and we are instructed to love one another, to love kahit anong nationality, kahit anong religion pa. Pero sabihin na walang pagkakaiba, it's a big mistake. Merong pagkakaiba yung paniniwala nila at paniniwala natin. Kaya magpo-post ka, nagaling ka doon, ito pinanggalingan mo, and yet, hindi mo alam yung pagkakaiba. I pray. Let's start asking, ano ba yung pagkakaiba? Ano ba yung pagkakaiba ng pinanggalingan natin? O yung kasalukuyang kinabibilangan natin, at saka yung sinasabi dito. At kung may pagkakaiba,
Seek the Lord. Lord, help me. Lord, I am helpless. I am hopeless sa rito. Lord, help me. Lord, guide me. Shed light sa aking mga daraanan, Lord. Help me. Give me the courage to decide, to pursue what's right. Huwag tayong manatiling status quo na as if, yes, narinig mo yung katotohanan, but you are not willing to take yung step, to take the action. Para si Pilate, di ba? Alam niya yung katotohanan na ginawa niya. Nagugas ng kamay, di ba? Ano ginawa din ni Felix? Lord willing, next week, makita natin is the same. And oftentimes, ganun po tayo. Ang Diyos, by His mercy, by His grace, nangungusap sa ating mga puso, yung ating mga tenga na napasakan na ng mga kasinungalingan ay unti-unti niyang tinatanggal sa pamagitan ng banal spirito na nangungusap sa atin. But are we willing to take the cost in following Christ? And sometimes actually, sabi nga, I praise God na every week nandito tayo. I praise God, yung mga kaibigan natin, nandito lagi. We love them and they are always welcome. But it breaks our hearts knowing that you have been with us for 2 years, some 1 year. But sometimes I keep asking, Lord, ano po ba yung dapat gawin, Lord? Haven't they heard so much? Haven't they heard so many teaching that you are asking them to make a decision? Lord, haven't they heard so much that they need to decide? And sometimes I'm asking also, Lord, I know that unless you open their eyes, they will not be able to see. But Lord, they will keep coming back. I assume, Lord, that their eyes are open. Lord, I assume that their hearts too are open. But Lord, why they can't come to a decision to say, Lord, I surrender, I give up. Pastor Dom, please help me. Mainawaan ko, yun dapat kong gawin. But I don't see mga yun. And if I am sad, if I am heartbroken, how much more God na nangungusap sa atin, how much more God who is calling us through His Word for these many years. I cannot save you, but God can. I cannot open your heart, but God can, and perhaps He already did. But mga kapatid, mga kaibigan, we love you so much. And it's just so painful seeing you every week, undecided. Parang tayo nasa patintero. Yung paa mo nandun sa tubig, yung isang paa mo nandun sa bangka. You are a dangerous situation. And thinking sometimes that it's up to you when to decide. It's not up to you. Kung kailan. I always, pag naalala ko lagi yung Noah's Ark, meron lang yung pamilya ni Noah at yung mga hayop na nandun. And I cannot help but imagine, nung nakasara na yung ark, I guarantee you, marami doon nagmamakaawa kay Noah. I guarantee na marami mga bata doon na karga-karga nila. Noah, kahit huwag na ako. Please, kunin mo yung anak ko. Bagong silang lang to. Bata lang to. Please, wala siyang alam. Noah, please. I guarantee you, maraming nagmakaawa. But when God closed the ark, when God closed yung door ng ark, hindi na po binuksan para magbigay ng another opportunity. Sabi ng Panginoon, I am the door. He who enters me find good pasture. But we are unwilling to come. And yet, sometimes, kagaya ng mga skriba o pariseo, we thought because we have done so much good, because we have done so much church attendance, we have done so much remittance sa Pilipinas, those are good enough para tanggapin ng Panginoon. Mga kapatid, I pray if that's so, ay totoo, I will rejoice. I will rejoice kung pag nagpadala tayo sa ating pamilya, naging faithful husband and wife tayo, mga magulang tayo, ay maliligtas tayo, I will rejoice. Kung maliligtas tayo.
Ba't hindi na sinasabi ng salita ng Panginoon? There is only one way. At ito yung way na sinasabi dito, na yun yung paniniwala ng mga Kristiyano. That's the only way is yung nakasulat dito. Pointing us again and again sa ating Panginoon Jesus. The way, the truth, and the light. And no one that comes to the Father except through Him. There is no name in heaven and under heaven by which we must be saved. And so I pray, cling to Him, cling to Christ. Hindi lang tayo hahawak sa Kanya. We cry out to God, Lord, help us, embrace us, hug us. Do not let us na lumayo sa iyo. Lord, when our steps are falling away, and yung aming mga landas, yung mga kinakatahak namin, ay papalayo sa iyo. Lord, please, hawakan mo kami. Cry to God. Naniniwala ko, sabi ni Pablo, pagdating dun sabi niya dun sa dulo ng verse 15, that there will be a resurrection, both the just and the unjust. Sabi niya, merong pagkabuhay na mabuli. Doon sa mga matuwid, sa presensya ng Diyos, at doon sa mga unjust, away from His love, away from His mercy, away from His favor, but only punishment, torment, and eternity. Merong pagkabuhay na mabuli. Pag namatay po tayo, it's not the end. It's the end only of our choice. Kung saan tayo papasok. The moment na namatay tayo, na undecided tayo, that's the final. Kahit ipag-pray ka, ipag-ayuno ka, 40 days, lamay, it will not change yung ating sitwasyon. The moment we die, we close our eyes, we will enter either yung presensya ng Diyos o yung eternal punishment. Sabi ni Pablo, I believe, kagaya na sinasabi ng salita ng Panginoon, and so I always take pains, I exercise to examine myself regularly, my conscience, that I have a clear conscience toward God and man. It's not about sa man lang, sabi niya, but above all, number one, toward God. Kata po natin dito yung doktrina na yung religion consists of worshiping the true God, worshiping through Jesus Christ according to the revealed word, regardless doon sa sasabihin ng sanglibutan. Si Satan, nakita niya, it doesn't work na pinapatay niya yung mga Christian. The moment na pinapatay niya yung mga Christian, sila ay nagdi-disperse. Saan mang sila pumunta? Pinapangaral nila yung mabuting balita. Pag may namatay dahil sa pananampalataya kay Kristo, yung mga tao nagtatanong, ano nangyari doon? Pinatay siya kasi ayaw niyang i-deny si Christ. Ano ba? Meron kay Kristo. Lalong namamayagpag, lalong lumalago yung church. Sabi ni Satan, it cannot be na ganito magpatuloy. And so, gagawin ko, church pala yung gusto nila, let us establish a church. But we will put Christ, yung pangalan sa church, we will preach Bible, but we will just distort, habit sa kanang teaching, thinking na Christian pa rin, but it's completely different Christ they preach. Okay. Mga kapatid, lagi sabi mo, let us always go back sa Bible. If you are a Christian now, test yung ating pananampalataya, yung ating mga gawa, yung ating mga salita sa liwanag ng salita ng Panginoon. Kung tayo po ay hindi sigurado sa sandaling ito, ano ba yung sinasabi ng salita ng Panginoon? And I pray to the Lord that God will give us a heart ready to take the step to follow Jesus. Yung true religion po natin dito, yung true religion is an open and unashamed confession of Christ. They confess, sabi ni Pablo, si Christ. Sa ating pong mga buhay, are we ashamed of Christ? Minsan may mga tao,
Dahil nasanay sila na yung mga kasama nila, hindi pinag-usapan yung religion, hindi pinag-usapan yung Christianity. And then suddenly, inusul ng Panginoon, nag-Christian sila. Tatanungin sila, saan ka pupunta ng Sunday? May imimit lang ako. Di saan ka pupunta? May imimit lang ako. Nahiya siya lang sabihin na mag-sisimba, mag-church. Okay, kasi sometimes sa kanila, hindi sila yung gano'n, di ba? Kasi mo buong buhay mo ay wala kang relihiyon. Buong buhay mo ay takot ka sa church. Huwag kang pumasok sa church. And then all of a sudden, sabihin mo sa kanila, magsisimba ako. Atin ako ng Bible study. It's mind-blowing sa kanila. But yung totoong religion, sabi ko nga, we do not ashamed sa ating confession about kay Kristo. At yung totoong religion, yung worship is directed to the true God and to the only true way. Again, si Kristo po yun. It's not to any other name. Yung totoong pananampalataya ko ay nananampalataya dito nakasalig yung kanilang paniniwala. And we can examine din po sa luma yung ating pananampalataya. Is it based doon sa Kristo ng Biblia, doon sa daan ng Biblia, at doon sa itinuturo ng Biblia? Hindi po yung kung ano pa man na self-made natin na mga paniniwala. Finally, point number 3. Yung hope of the resurrection is the great issue between the church and the world. Yung pong resurrection ay yung great issue actually between the church at saka isang mundo. Sabi ni Pablo, it's not about politics, sabi niya. It's not about ceremony, it's not about public order, but resurrection. Sabi niya sa verse 21, other than this one thing, I cried out with the louds while standing, sabi niya, among them, it is with respect to the resurrection of the dead that I am now on trial before you this day. Everything depends upon Christ's resurrection. If Christ rose from the dead, the gospel is true. If Christ rose from the dead, the judgment is certain. If Christ rose from the dead, forgiveness is available. And if Christ rose from the dead, eternal life is real. If Christ did not rise from the dead, forget about all this. Bakit kinakailangan maggising ng Sabado ng madaling araw, magluto, maligo, maglinis? For what? Kung lahat ng to joke, di ba? But since Christ rose from the dead, we too, if we are in Christ, tayo man, mabubuhay muli. If we are not in Christ, at si Kristo na buhay muli, at hindi tayo kay Kristo, mabubuhay din tayo muli. But away from His presence. If Christ has risen, every soul must answer before Him. Are we ready to meet our Creator? Are we ready to meet our Maker? If we are not, what hinders us? If we are not, what are we going to do? I pray mga kapatid, sa ating pagtatapos, yung courtroom between Pilate, si Pablo, at yung mga Pariseo, ultimately points beyond Caesarea, ultimately point beyond dun sa akusasyon kay Pablo. But it's an opportunity na binigay sa atin ng Diyos, contrasting yung false religion seeking to suppress yung truth, at saka yung true believers na yung kanilang konsensya, yung kanilang pananampalataya, kanilang mga buhay nakaangkla sa katotohanan ng salita ng Panginoon, which point sa Panginoong Jesus, at yung resurrection ng ating Panginoong Jesus will vindicate every faithful witness and condemn every unrepentant sinner. Si Apostol Pablo, sa kanyang trial, actually, on trial, yung mga nag-a-accuse sa kanya. Because they have to answer before
the righteous judge. And the same judge na tatayo po tayo sa harapan niya. Mga kapatid, may exhortation sa atin sa ating pagtatapos before I close in prayer. I pray po that every soul na narito inquire whether tayo nga possesses that faith which can endure both yung tribunal ng tao at saka yung judgment ng Panginoon. Because we are covered by the blood of the Lord Jesus Christ. Amen. And I pray, kung tayo, sabi ko nga, sandaling ito, we are not sure po ng ating katatayuan. It's okay na sandaling ito, we are not sure at alam natin. Because we can cry out to God so that we will find assurance. But it's not okay kung alam natin, thinking na tayo ay okay, but in fact, actually, hindi. Mga kapatid, let us all rise and come to the Lord in prayer. I'll close in prayer and then aawit po yung praise and worship team at ipapaikot po yung elements para sa ating Lord's Supper. And I pray, habang umaawit sila, at habang umaawit din tayo, let us sing to the Lord and let us examine yung ating mga puso and ask the Lord to work in our hearts so that as we partake of the Lord's Supper, our conscience are right before God. At kung hindi man tayo magpa-partake, pray, Lord, sa Panginoon na next month, first Sunday of the month, sama-sama po tayo mag-partake ng Lord's Supper. Father, thank you so much. Sandaling ito, Panginoon, ng iyong kabutihan. Lord, paalala sa amin, Panginoon, na yung relihiyon ng sanglibutan, doon may mga action, may mga movement. But then, oh God, if it's not rooted, grounded, founded on the Scripture, Lord, it is void, Panginoon. And you do not only you do not honor it, Panginoon, but you are displeased, Panginoon, because it leads people to eternal condemnation. Father, thank you so much dahil binigyan mo kami ng iyong mga salita na hindi lamang ilaw namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Bagkus, Panginoon, it points us sa nag-iisang Panginoon at tagapagligtas, the way, the truth, and the life, aming Panginoong Jesus. And we have the confidence, Panginoon, that anyone who is in Christ, even though we will pass this world, Panginoon, this life, Lord, kami ay uuwi sa presensya mo, where there's no more tears, no more pain, and above all, there's no more sins, Panginoon. Lord, as we long and eagerly await for that day, Lord, help us na yung aming mga pamumuhay, yung aming mga hanap buhay, lagi, Panginoon, masumpungan mo kami, saan man kami naroon, we faithfully live our lives na pinapairam mo according to your word, Panginoon, that you may be glorified sa lahat ng ito. For in His name, our Lord Jesus Christ is with us. Amen. Amen.